Mga ka-express, isang mainit na usapin na naman ang ating tatalakayin ngayon. At walang iba, kundi ang estado sa ating pambato na si Kai Sotto at ang future ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup. Simula pa lang ng karera ni Kai, nakatali na ang kanyang pangalan sa dalawang bagay. Ang kanyang pangarap sa NBA at ang kanyang serbisyo para sa Gilas Pilipinas. Pero ngayon, ilang buwan pa nating hindi siya nakikita sa court, hindi maiwasang maraming fans ang nagtatanong. Tapos na nga ba ang NBA dream ni Kai Sotto? May chance pa ba siya na gulatin ang mundo tulad ng dati? Well, honestly, bilang channel na matagal nang sumusubaybay at sumusuporta kay Kai, masakit para sa atin na marinig ang mga tanong na laos na ba o wala na bang pag-asa? Pero mga ka-express, ito rin ang realidad sa mundo ng basketball. Kapag hindi ka visible, kapag may injury ka, nagkakaroon talaga ng mga pagdududa. Lalo na ngayon, ilang buwan na nating hindi nasisilayan si Kai sa mga laro. Pero kung pagbabasihan natin ang mga huling pinakita ni Kai, lalo na sa Japan B-League para sa Koshigaya Alphas, at ang kanyang malupit na performance kontra Latvia at New Zealand sa FIBA, walang duda, kaya pa rin ni Kai makipagsabayan. Hindi siya ordinaryong big man, may finesse, may vision, may touch sa tres, at higit sa lahat, may height na hindi kayang ituro ng kahit sinumang coach. Kaya ang tanong, anong version ni Kai Sotto ang makikita natin sa kanyang pagbabalik? Well, ako personally, naniniwala akong mas malakas, mas mature, at mas handang Kai Sotto ang babalik sa court. Bakit? Kasi habang tumatanda siya, nagde-develop na ang kanyang katawan, yung dating payat, ngayon ay nagkakaroon na ng mga muscle mass, lumalakas ang kanyang upper body, at mas nagiging physical sa ilalim ng basket. Importante ito, lalo na't hindi naman high flyer si Kai. Hindi siya katulad ng ibang players na dependent sa athleticism. Ang laro ni Kai ay more on fundamentals, basketball IQ at positioning. Kaya mas konting risk sa injury at mas long-term ang potential niya. Hindi pa tapos ang laban mga ka-express. Ang tanong ngayon ay hindi kung kaya niya, kundi kailan siya babalik. At kapag bumalik si Kai, sana ay maayos ang sistema na sasalubong sa kanya, lalo na kung babalik siya sa Gilas. At dito na papasok ang second part ng usapan natin, ang Gilas Pilipinas. Mga ka-express, marami na ang nagsasabi, kung hindi makakalaro si Kai sa FIBA Asia Cup, malayo ang tsansa ng Pilipinas sa top 3. Sobrang bigat ng competition, nariyan ang Australia, na loaded with NBA caliber players, ang New Zealand, na laging may physical at structured system, ang Japan, na ngayon ay may mga NBA players din, tulad ni Yuta Watanabe at Rui Hachimura. Dagdag pa dyan ang China, Lebanon at Jordan, pati na rin ang Korea ay hindi na basta-basta. Kaya kung wala si Kai, mas magiging mabigat ang load para kina Junmar Fajardo, Japit Aguilar at iba pang bigs natin. Walang rim protector, walang towering presence, walang Kai effect. Pero may pag-asa pa rin dahil kahit wala si Kai, kung ma-maximize ni Coach Tim Cone ang mga bagong piyesa ng Gilas tulad ni Kevin Kiambao, Carl Tamayo, AJ Edo at ang leadership ni Justin Brownlee, pwede pa rin tayong lumaban. At hindi lang basta lumaban, pwedeng manggulat. Si Coach Tim Cone ay hindi basta-basta. Wala na siyang kailangang patunayan pa. Pinagtagumpayan niya ang Asian Games kahit short notice. At ngayon kung sakaling makabalik si Kai at maging fully healthy siya bago ang FIBA Asia Cup, abay, ibang usapan na ito. Automatic contender na agad ang Gilas. Pwede na tayong makipagbanggaan sa mga powerhouse teams. Kai Sotto is a game changer, offensively and defensively. Nakakatakot siya sa paint at game changer siya kahit sa mga simpleng screen at weak side help. Tandaan natin ang chemistry
Nina Dwight Ramos at Carl Tamayo ay andoon na. Kulang na lang ay consistency at sulit na sistema. Kung mabubuo ito sa ilalim ni Coach Tim Cone, baka di lang top 3 ang marating ng Gilas. Baka kampyonato pa. Pero habang wala pa si Kai, ang challenge ngayon ay mapanatili ang kumpiyansa ng team at maghanap ng mga bagong leader sa court. Ito ang pagkakataon ni na Kevin Kimball, AJ Edo at Calvin Aftana na ipakita na kaya nilang pumalit muna habang hinihintay si Kai. Nakatambal na sa pangalan ni Kai Sotto ang kanyang NBA dream at Gilas national team. Pero ngayon, ilang buwan na siyang hindi natin nakita, marami ang nagtatanong kung kaya pa ba ni Kai na gulatin ang mundo at makapaglaro sa NBA. Well, honestly, as the #1 channel na sumusuporta kay Kai, ay napakasakit ang mga ganitong tanong. Pero ito rin ay isang reality na nagkaroon na talaga ng duda after nagka-injury ang ating idol na si Kai. Pero naniniwala pa rin tayo dito sa Express Info na hindi pa tapos si Kai at napakataas pa rin ang kanyang chance na makapasok sa NBA. Pero ang tanong, anong Kai Sotto kaya ang ating masisilayan sa kanyang pagbabalik? Well, I have a feeling na mas malakas na Kai Sotto ang ating makikita sa kanyang pagbabalik simply because of his maturity as he ages. Lumalaki na ang kanyang katawan at nagsisimula ng lumalabas ang kanyang mga muscles, which means fully developed na ang kanyang katawan na ready na sa banggaan. I'm not that worried dahil hindi naman high flyer si Kai, kaya hindi masyadong problema ang kanyang tuhod. As long as lalakas ang kanyang katawan, ay siguradong magiging halimaw pa rin si Kai sa kanyang pagbabalik. Samantala, kung hindi makakalaro si Kai sa Gilas, ay marami ang nagsasabing malayo sa top 3 ang Gilas. Nandyan kasi ang Australia, New Zealand at Japan. At nandyan pa ang China, Lebanon, Jordan pati Korea. Kaya talagang mahihirapan ang Gilas kung walang Kai Sotto. Mga ka-express, hindi ito panahon para mawalan tayo ng pag-asa. Hindi pa tapos si Kai. At lalong hindi pa tapos ang Gilas. Ang kailangan natin ay panalangin, suporta at tiwala sa mga players at sa buong programa ng basketball ng ating bansa. Kaya habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kai, patuloy nating suportahan ang Gilas Pilipinas at huwag nating kalimutan na minsan nilang ginulat ang mundo. At siguradong may isa pa silang pasabog na darating. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. And don't forget to like, share this video, and subscribe now.